I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk here, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Let me walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. And Jesus is my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its page white and fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea. But thy blood, O my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city, with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair. Where the angels are watching, is my name written there? Is my name written there?
on the page white and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there. We shall stand before the throne, stand with all but stand alone. Face at last the Ancient One. God is holy, bow before him. See the vindicated Son, hear him say, depart, well done. Judgment sure for everyone. Christ is holy, listen to him. All is left the doomed implored, but are locked beneath a door. There they burn forevermore. God is holy, love and fear him. But the faithful on his right, wearing crowns and garments white, sing forever in his sight. Holy, holy, thou art holy. When he comes, our glorious King, all his ransom home to bring, then anew this song we'll sing. Hallelujah, what a Savior. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Meron pong nagbibigay ng comment dito, yung pangalan Sander Kanya. Parang hindi ko kilala ito. Ano po nyo, pagkano, ano po natin yan. So magandang gabi po mga kapatid sa inyo lahat. Dito po tayo sa ating Facebook Live sa gabing ito. At kanina po medyo umulan pero minto na. Kaya medyo natanggal po ang ang init, ang init ng panahon kahit pa paano. So, sa ating mga kakabsat, na ibang garabi kada kay amin kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon, sa ating po mga katugangan, Diyos marahil na banggi sa inyong tugabos, at sa ating mga kapatid sa Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayo namin. Wala ko lang po yan kasi iba yung nilalagay niya. Sa ating po mga taga-Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayo namin, at sa ating mga kapatid dyan sa may Carabao Island, mayad nga gabi sa tanan. Galing po sa amin, sa Pampanga, may Pabengi, Kekongan. So sa gabing ito po ay pagpatuloy natin ang ating mga serye doon po sa mga conversions na makikita natin po sa Book of Acts. Para ito na po yung pinakahuli, yung mga itong conversion ng mga taga-Epeso sa Acts chapter 19. Ito po ang ating bibigyan pansin po sa gabing ito. At sa Miyerkules ay may isang paksa po tayong pag-aaralan. At sa Friday ay yung pangalawang bahagi po ng ating paksa sa fellowship. Yan po ang ating bibigyang pansin sa linggong ito, kung luluobin po ng Panginoon. So ngayong gabi, puntang po tayo sa ating paksa, the conversion of the Ephesians. Dito po ay matatagpuan sa Acts chapter 19, verses 1 to 10. Kung atin pong bibigyang pansin
Alos lahat po ng mga sinulatan po ni Apostle Paul ng mga congregation o local churches of Christ, siya po ang nagsimula, maliban lang po sa Roma, dahil hindi po siya nagsimula roon. At ito po, Iglesia sa Efeso, ano po? The church at Ephesus was not started by the Apostle Paul. Actually, hindi natin alam kung sino ang nagsimula sa Iglesia sa Efeso. Hindi po ito malinaw sa banal na kasulatan. Kung atin pong titingnan ang aklat ng mga gawa, hindi natin makikita malinaw doon kung sino po nagsimula sa iglesia sa Efeso. Katulad din po sa iglesia sa Rome. Hindi po nakatala kung sino ang nagsimula sa mga kongregasyon na ito. Ano po? Wala po malinaw na mababasa natin sa Biblia. Pero dito po sa Gawa chapter 18, verses 18 to verse 22, si Pablo po ay pumunta sa Efeso sa maikling panahon at iniwan po roon si Aquila at Priscilla na nakasama niya nung sa Acts chapter 18 na nagsimula po ng gawain sa siyudad ng Corinth o Corinto. Pero iniwan niya si Aquila at Priscilla sa Efeso. Ano po? Basahin po natin. So Paul still remained a good while. Then he took leave of the brethren and sailed for Syria, and Priscilla and Aquila were with him. He had his hair cut off at Caesarea, for he had taken a vow. O ano po, hindi natin alam. And he came to Ephesus and left them there. So iniwan niya si Aquila at Priscilla sa Efeso. But he himself entered the synagogue and reasoned with the Jews. So when they asked him to stay a longer time with them, he did not consent, but took leave of them, saying, I must by all means keep this coming feast in Jerusalem. But I will return again to you, God willing. And he sailed from Ephesus. So ito po makikita natin, kauna-unang binanggit si Apostol Pablo po ay nasa Efeso. Pero siya po ay nanatili roon sa maikling panahon lang dahil kinakailangan po niyang pumunta sa Jerusalem. Ano po? Makikita natin na si Apollos ang pumunta sa Efeso at nangaral nung umalis si Pablo sa mga taga-Efeso. Ngayon, nung si Apollos po ay aalis na sa lugar po ng Efeso, may tinatawag na mga kapatid kanya. Basahin po natin sa Acts chapter 18 verse 27. Nung si Apollos ay nagnanais na pumunta sa Achaia, yung po ang probinsya sa Greece na kung saan matatagpuan ang siyudad po ng Corinto o Corinth. Yung po mga kapatid sa Efeso ay sumulat sa kanya. So may tinatawag na mga kapatid. So may makikita natin na may mga Kristiyano sa lugar po ng Efeso. Hindi po natin alam kung sino ang nagsimula, pero malalaman natin, mayroon po mga kapatid sa Efeso. Basahin natin. May ibig niyang lumipat sa Achaia. Sandali lang po mga kapatid. Tuloy po natin. Sabi po rito, nang ibig niyang lumipat sa Achaia, pinalakas ng mga kapatid ng kanyang loob at sinulatan nila ang mga alagad na siya'y tanggapin nang siya dumating kanyang lubos na tinulungan ng mga taong sa pamamagitan ng biyaya ay sumampalataya. So may tayong mababasang mga kapatid na sumulat kay Apollos nung siya po ay papunta sa Achaia, na lugar na kung saan matatagpuan ang siyudad ng Corinto. So dahil po may nabanggit ng mga kapatid, by necessary inference, meron na pong iglesia sa Corinth, sa Efeso, pero hindi malinaw kung sino ang nagsimula. Ngayon, kung tatanungin po natin, sino po ba si Apollos? Dito po sa Acts chapter 18, ipinaliwanag sa atin sa verse 24 hanggang verse
26 kung sino si Apolos. Si Apolos po ay isang Hudyo na pinanganak sa Alexandria. Sa panahon po ng kaharian ng Rome o Roman Empire, mayroong 5 pangunahing syudad, Jerusalem, later on Constantinople, Antioch, Rome at saka Alexandria. Ang lugar po ng Alexandria, bagamat ito'y nasa lupain ng Ehipto, ito po'y sentro ng kultura ng mga Grego. Sa katunayan, may matatagpuan po doon na isang aklatan o library ng mga Grego. So ito po, ang mga tao po sa Alexandria ay mga Grego. So makikita natin si Apolos ay isang Hudyo. Dumating noon sa Efeso ang isang Hudyo ng pangalan ay Apolos na tubong Alexandria. Siya'y mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Ito po ay kabaliktaran ni Apostle Paul. Ito po ay marunong o mahusay magsalita. Ang tao ito tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa ay may maalab na espiritu, nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Bagaman ang nalalaman lamang niya ay ang bautismo ni Juan. At siya nagsimulang magsalita ng bungtapang sa sinagoga. Ngunit nang siya marinig na Priscilla at Aquila, ay kailang sinama siya at ipinaliwalag sa kanya ang mas matuwid ng daan ng Diyos. Nang ibig niyang lumipat sa Achaia, pinalakas ng mga kapatid ng kanyang loob at sinulatan nilang mga lagad na siya'y tanggapin. Nang siya'y dumating, kanyang lubos na tinulungan ng mga taong sa pamagitan ng biyaya ay sumampalataya. So ito yung angkop sa ilustrasyon po ni Pablo nang siya sumulat sa mga taga-Korinto na siya ang nagtanim at si Apolos ay ang nagdilig kanya. So sabihin, nung umalis si Pablo sa Corinth, ang pumalit sa kanya ay si Apolos. So ito makikita natin, ang si Apolos po ang meron siyang tamang kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Kaya ito'y kanyang pinaglalaban sa mga sinagoga. Pero ang nalalaman lang niyang bautismo ay ang bautismo ni Juan. So hindi niya nalalaman yung bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. So marahil, doon po sa lugar ng Efeso ay may mga alagad si Apolos na tinuruan po tungkol sa ating Panginoon. Pero ang alam lamang niyang bautismo ay ang bautismo ni Juan. Kung atin pong titingnan ang bautismo ni Juan, ito po ay may layunin. Kaya nga po ito'y dumating si Apolos at si John the Baptist dahil mayroon pong layunin. May layunin po ang bautismo ni Juan. Si Juan Bautista po ay dumating dahil meron siyang layunin. Doon po sa Lucas chapter 1, verse 17, sinasabi sa atin, ang trabaho po ni John the Baptist ay maganda ng isang bayan na tatanggap sa Panginoon. Sige nga, basahin po na sa Luke chapter 1, verse 17. Ito po ang ating mababasa. Dito sa Lucas chapter 1, verse 17. Dito po sa English, ano po? He will also go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Dito po sa Tagalog, sila lakad sa unahan niya, so mauna ito sa ating Panginoon, sa spirito at kapangyarihan ni Elias. Ibig sabihin, kung paano si Elias sa Old Testament, ganun din si John the Baptist. Upang paano balikin ang mga puso ng mga magulang sa kailang mga anak at ang mga sawail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. So, yun ang purpose si John the Baptist. Si darating po sa unahan ng Panginoon at kanyang iahanda ang isang bayang tatanggap
sa Panginoon. Dito po sa Mateo, 3 kabanata, ito mababasa natin, si John the Baptist ay dumating sa kanyang unahan upang ayusin niya kanya. Ito po, sapagkat siya tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaias ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyong daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So itong layunin ni John the Baptist. At si John the Baptist po ang kauna-unang mababasa natin sa Bagong Tipan na nagbautismo. Siya po'y nagbautismo sa Enon na malapit sa Salim sapagkat do'y maraming tubig. Ito po ay isang talata na nagpapatunay na ang bautismo ay hindi pagwiwisik o pagbubuhos ng tubig sa ulo, kundi paglulubog. Yun po makikita natin. Yun ang layunin po ng bakit si John ay nagbabautismo. Ang layunin po ng kanyang bautismo ay upang ang mga tao po ay magsisi kanya. Sa Matthew chapter 3 verse 11, I indeed baptize you with water and to repentance, but he was coming after me, mightier than I, with sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So dito sinasabi, binabautismo ko kayo sa tubig patungo sa pagsisisi kanya. Yung mga taong babautismohan niya ay upang sila'y magsisi at handang tumanggap sa ating Panginoon. Dito sa Mark chapter 1 verse 4, John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. So ito yung bautismo ng pagsisisi para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. In other words, yung mga binautismo ni Juan na hindi na dinatnan ng ating Panginoon, sila ay naligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon ay namatay, hindi lamang para sa mga tao sa Bagong Tipan, kundi rin sa mga taong sa Old Testament. Yung mga pagkakasala po ng mga tao sila ng Old Testament. Kaya lang, nang dumating na po ang Ebanghelyo ng ating Panginoon po ay namatay, nailibing at tabuin na maguling at tumakit na sa langit, ang bautismo ni Juan ay hindi na valid sapagkat andun ng bautismo ng ating Panginoon. So ang alam pong bautismo ni Apolos ay bautismo ni Juan. Ang katanungan, siya ba'y muling binautismohan? Wala tayong mababasa, marahil siya'y binautismohan. Kasi nga po yung bautismo ni Juan sa panahon na yon ay hindi na valid, kundi ang bautismo ng ating Panginoon. So yun ang background na makikita natin sa lugar po ng Efeso. So si Apollos po na isang Hudyo na tubong Alexandria na siya po'y marunong sa kasulatan na patungkol sa ating Panginoon, pero ang alam lamang niya ay ang bautismo ni Juan. So itinuruan ni Apollos at ni Priscilla. So marahil si Apollos po ay mas bata sa dalawa. Kaya nga po si Priscilla at si Aquila ay tulong na tinuruan si Apollos sa mas tamang daan ng Panginoon. Ganyan. Ito rin natin nakikita ang pagpapangbaba ni Apollos. Hindi katulad ng iba na tinatawag ng mga Kristiyano pag ito sila winamasto sa mga maling bagay na kanilang naunawa na tinuturo, hindi na tinatanggap, kundi sila nagagalit. O di siya po siya nagalit, wala tayong mababa. Tinanggap niya yung tamang bautismo, ang bautismo ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 19, sa ikatlong paglalakbay ni Apostle Paul, siya muling pumunta sa Efeso. Nung si Apollos po ay nasa Corinth, si Pablo ay dumaan at pumunta sa Efeso. Basahin natin sa Acts chapter 19, dito po sa verse 1, ito ang ating mababasa. And it happened, while Apollos was at Corinth, si Apollos po ay nasa Corinto, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? So they say to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. And he said to them, into what then were you baptized? So they said, into John's baptism. Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Christ Jesus. So,
Ang si Juan Bautista po ay nagbautismo tulad ng nabasa natin na isang bautismo sa pagsisisi na sinasabi sa mga tao na kinakailangan silang sumampalataya doon sa darating pagkatapos niya na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus, or in the authority of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Now the men were about 12 in all. So, 12 po yung mga alagad na nagtakpuan ni Apostle Paul sa Efeso. Ngayon, sabi rito, alagad, disciples. Ang salitang ito ay ginagamit sa mga Kristiyano. Halimbawa po sa Gawa chapter 11 verse 26. At sabi sa nakasulat, at pinasimulang tawaging ang mga alagad ng mga Kristiyano simula sa Antioquia. So nagsimula po sila sa Antioquia na tawagin ng mga alagad ng mga Kristiyano. So ito yung mga alagad ng ating Panginoon. Kailangan nating unawain kung anong ibig sabihin ng salitang alagad o disciples galing sa salitang Grego na matethes na ang ibig sabihin learner, pupil, student. In other words, ang isang alagad, siya'y nag-aaral sa isang tagapagturo. So ito yung mga alagad na ito, they're not necessarily na mga Kristiyano. Maaaring sila alagad ng isang tao. Maaaring sila alagad ni Apollos, sapagkat si Apollos po ay nagturo doon sa lugar ng Efeso. Now, dalawang bagay po makikita natin kahulugan ng salitang alagad sa talatang ito. Definitely, hindi ito alagad na tumutungkol sa mga Kristiyano. Ang mga taong ito po ay kaunti lang kanilang kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Limitado lang po kung ano ang itinuro ni John the Baptist kasi sila nabautismoan sa bautismo ni Juan. So in other words, sila ay alagad ng katuruan ng Kristyanismo pero limitado lamang doon sa hangganang ipinaliwalag sa kanila ni Juan. So sila yung mga alagad sa isang limitadong kahulugan. Hindi sila alagad sa kahulugan na sila yung mga Kristiyano. Pangalawang pwede nating isipin, si Lucas ay sinulat niya na hindi ibig sabihin na sila ay alagad na nung natagpuan sila ni Pablo. Pero nalaman ni Lucas na sila ay naging alagad later on dahil sila ay nabautismoan sa pangalan ng ating Panginoon. In other words, yung nagsulat sa Aklat ng Mga Gawa, alam niya later on na sila ito ay naging mga alagad. Kaya tinawag niyang mga alagad. Bilang halimbawa po sa ganitong paraan. Dito po sa Mateo chapter 10, verse 1 to verse 3. Ipasinin po natin. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Tingnan yung pasinin tutunod ng talata. Now the names of the 12 apostles are this. First Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Tingnan niyo mga salitang ito. Nang ito isulat sa Matthew chapter 10, hindi pa siya pinagkanulo ni Judas. At hindi pa sila mga apostol. Pero bakit isulat sila mga apostol? Sapagkat nagsulat si Mateo at a later date, at alam niya na ito ang 12 alagad na ito yung naging mga apostol. At alam din niya na si Judas Iscariot ang nagkanulo sa ating Panginoon. So in other words, yung nagsulat ay meron ng kaalaman later on kung ano nangyari sa mga taong ito. Pero sa katotohanan, sa panahon ng Matthew chapter 10 verse 1, hindi pa sila mga apostol. At hindi pa pinagkanulo ng Judas Iscariot ang ating Panginoon. Ganon din na pwedeng kahulugan ni Lucas. Tinawag niya itong mga alagad, pero hindi ibig sabihin na siya alagad sa panahon na ito sinabi niya mga alagad. Pero nalaman niya later on na sila'y naging alagad, na sila'y binaptismuhan ni Apostle Paul. Pero definitely, hindi ito mga Kristiyano. Dahil hindi pa sila bautismuhan sa bautismo ng ating Panginoon.
So, hindi sila maaaring tawaging Kristiyano, di ba? Sila ay alagad sa kahulugan na sila ay sumusunod sa turo ng isang tao. Parang si John the Baptist, parang si Apollos, pero definitely hindi sila mga Kristiyano. Ngayon, katanungan ni Pablo, ito, and he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Makikita natin sa mga nalimbawa sa Acts chapter 8, may mga naging Kristiyano sa Samaria. Ganon din ang tanong nila eh. Tinanggap na ba ni Espiritu Santo? Bagamat ang sinasabi po ng Espiritu Santo, parang ibig sabihin ay mga bagay na galing sa Espiritu Santo. Mamaya makikita natin. Ang sagot nila, so they said, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Kung ating pag-iisipan, ano po, kung sila ay alagad ni John the Baptist o alagad ni Apollos, si John the Baptist nang siya nangangaral o na mabautisman yung mga tao, sinasabi niya ang Espiritu Santo. So alam nila ang Espiritu Santo kung sila alagad ni John the Baptist. Sa Matthew chapter 3 verse 11, ito yung ating mababasa. I did baptize you with water unto repentance, but he was coming after me is mightier than I, with sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So nabanggit niya ang Espiritu Santo. Nung si John the Baptist ay nangangaral. Kung si Apollos po ay alagad ni John the Baptist, alam din niya yun. Dito sa Mark chapter 1 verse 8, I indeed baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. So imposible hindi nila alam ang Espiritu Santo. Alam po niya sa mga salin ng Biblia, may tinatawag na margin. Kung ang ating Biblia po ay isang reference edition, ando doon yung mga talatang katulad ng isang talata, o mayroong mga marginal readings kanya. So ito yung isang pagkasalin na hindi nailagay doon sa final translation, pero ito yung nailagay sa margin. Ang margin po ng talatang ito, whether the Holy Spirit is given. So hindi namin nalalaman kung ibinibigay ang Spirit, kung may Espiritu Santong ibinibigay. Yun ang nakatala sa margin. So marami lang totoo. Alam nila ang Espiritu Santo, alam nila may mababautismo sa Espiritu Santo, pero hindi nila alam kung ang Espiritu Santo ibinibigay sa mga tao na bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga, kung hindi nila alam yung kanya, sabi ni Pablo, kailangan silang tinanong niya. Kung sila kayo alagad at hindi nyo alam ang ating Panginoon, saan kayo nabautismo ang kanya? Dahil kung sila tunay mga alagad na nabautismo sa pangalan ng Panginoon, alam nila kung sino ang Panginoon. At alam nila kung ang Espiritu Santo. Tingnan po yung sa Acts chapter 2. Ano po? Nang nabautismo ng mga tao sa Acts chapter 2, alam nila ang Espiritu Santo. Dahil anong sabi ni Apostle Peter kasama na lang isa, magsisi kayo at ang bautisan niyo magbautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa ipagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo kanya. So tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. So yung makikita natin, tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. So, kung sila nabautismo sa pangalan sa bautismo ng Panginoon, alam din na ang Espiritu Santo ay ibinibigay sa isang kahulugan sa mga Kristiyano kanya. So, ang kasagutan nila, so they said into John's baptism kanya. Sa bautismo ni Juan. So, si Pablo, alam niya ang bautismo ni Juan. Then Paul said, John indeed baptized you with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Christ Jesus. So, ang layunin po ng pangangaral ni John the Baptist ay upang yung mga tao sa panahon niya magsisi upang sila andang tumanggap sa Panginoon at sa kanyang kaharian. Yun ang purpose po ng pagbabautismo ni Juan. Binabautismo niya yung mga nagsisi. Ganun din makikita natin na unawaan ng mga sumusunod kay John na
ang kanilang misyon ni John ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na sila'y sumampalataya sa ating Panginoon. Yun ang layunin po ng pangangaral ni John at ang kanyang bautismo. Ngayon, na namatay ng Panginoon, siya nailibing at nabuhay na maguli at tumakyat sa langit, kinakailangan silang sumampalataya sa Panginoon at mabautismoan sa kanyang pangalan upang sila'y magkaroon ng kaligtasan. Pero siya na bautismo sa bautismo ni Juan sa panahon na yon na tapos na ang validity ng bautismo ni Juan. So, kinakailangan silang mabautismoan sa tunay na bautismo. Kaya dito po sa verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So, ang ibig sabihin po niyan, they were baptized in the authority of Jesus. Sila na bautismoan sa autoridad ng Panginoon. So, yung tunay na bautismo. Nung nabautismo po si Apostle Paul, ganoon din na makikita natin. And now, why are you waiting? Sabi ni Ananias kay Apostle Paul, arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. So, ito ay tumatawag siya sa kapamahalaan ng Panginoon upang siya iligtas nung siya nabautismohan. In Acts chapter 2, verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, yun ang tunay na bautismo sa pangalan ng ating Panginoon in the authority of Jesus. So, ito po yung pagkakataon na ito isang bautismo na hindi na tama dahil tapos na ang validity ng bautismo ni Juan sa panahon na yon. Dahil meron ang bautismo ng ating Panginoon. Kung katanungan kung ang mga apostol na bautismo, hindi ko alam. Hindi natin alam yun. Maaaring sila na bautismo, maaaring hindi sila na bautismo. Dito po, nakita natin itong mga taong ito ay muling binautismohan dahil wala na yung validity ng bautismo ni Juan. Sa panahon natin ngayon, ito po ay moot question. Wala nang halaga sa atin. Bakit? Wala nang patay na lahat na bautismo ni Juan. Wala nang taong buhay ngayon na binautismo ni Juan. Di ba? So, kung ano man ang nangyari sa mga taong ito, hindi nang problema sa atin. Pero sinabautismohan sa tunay na bautismo. Dahil sila nabautismohan lamang sa bautismo ni Juan. Kung ano po isali ninyo, ay maaaring ganun din ang magiging kasagutan ninyo. Kasi kuminsan, hindi man lamang namin alam, may salin na ibinibigay ang Espiritu Santo. Yun ang tamang pagkasalin. Ano po? Ngayon, pagkikita na sa verse 6. And when Paul had laid hands on them, si Apostle Paul ay isang apostol. Magamat hindi siya kasabay ng ibang mga apostol, pero siya isang apostol. Taglay niya ang kapangyarihan ng isang apostol. Dito po sa pangalawang Korinto, 12 kabanata, at 12 talata, pinagtatanggol ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging isang apostol. Ganyan. Ito po ang ating mababasa. Tunay nga ng mga tanda ng isang tunay na apostolo, sinugo ng ating Panginoon, ay sinagawa sa inyo na may buong pagtiyataga sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. So siya po isang apostol, katulad ng 12 apostol. Nung namatay si Judas Iscariot, siya pinilitan ni Matthias. Pero si Apostle Paul ay isang apostol sa isang espesyal na pagkatawag. Alam po natin yun. Nung siya nasa daan patungo sa Damascus, nagpakita sa kanyang Diyos, ang Panginoon. So nalaman niya ng panginabuhi na maguli. Taliwas ay tinuturo nila na ang Panginoon ay dinabuhi na maguli. Hindi na tinuturo ng mga Hudyo, di ba? Kaya siya naging apostol, siya sinugo ng Panginoon sa mga lugar na mga hentil. Ngayon, may mga grupo po ng pananampalataya sa panahon natin ngayon na naniniwala na mayroon pa ring tinatawag na gifts of the Holy Spirit. Ayan po yung mga grupo ng mga charismatic, mga Pentecostal, born again, etc. Naniniwala sila na mayroon pa ring miraculous gifts of the Holy Spirit. Pero titignan natin ang kasaysayan ito, maliwanag sa atin na wala na.
Bakit? Sino ba sa paanong paraan tinanggap nila ang mga kaloob ng Espiritu Santo? Nang pumunta ang Espiritu Santo sa kanila, ito'y siya kahulugan na binigyan sila ng Espiritu Santo ng mga kaloob. Ano ang paraan? Pinatungan ni Pablo ang kanyang mga kamay sa mga 12 Kristiyanong ito at sila'y nagsalita sa ibang mga wika at sila'y nagpropesiya. So yun po yung mga miraculous gifts of the Holy Spirit. Yung mga apostles lamang ang may ganong klaseng kapangyarihan. Wala na pong apostol ngayon. Bali po ang mga total na apostles, kung sasama natin si Judas Iscariot, ay 14. Ano po? Pang-13 si Matias, pinalitan si Judas, at kasama si Apostle po. So yung talagang tunay na mga nanatiling apostles ay 13 dahil namatay si Judas Iscariot. So, sila lamang ang may kapangyarihan na pag pinatong nilang kamay nila sa mga Kristiyano sa panahon na yon, ay tatanggapin ng Espiritu Santo sa kahulugan na tatanggap sila ng kaloob na galing sa Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo nagbibigay ng mga kaloob na galing sa Kanya. Dito po sa Acts chapter 8 verse 14, si Philip ay nangaral sa siyudad ng Samaria. Nagkaroon po ng mga Kristiyano doon. Nang nabalitaan ito ng mga apostles sa Acts chapter 8 verse 14, now when the apostles were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Ito yung mga dalawang apostles. Who when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit, for as yet he had fallen upon none of them. Ang kahulugan po ng salitang ito, kung ikukumpara na sa Acts chapter 19, pag pumunta sa kanila ang Espiritu Santo, hindi pang manahan sa kanilang katawan, kundi pag sila'y tumanggap ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Now, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. And then Simon, the sorcerer, saw that through the laying on of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, he offered them money. So ito po, tanging kaparaanan na yung mga tao sa panahon na yon ay tumanggap ng kaloob sa Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostles. Kaya nga po si Pablo ay gusto niya pumunta sa Rome para makabahagi rin siya ng kaloob ng Espiritu. Romans chapter 1 verse 11, for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gifts, so that you may be established. Sila'y tumibay sa kanilang pananampalataya. So pag pinatong ng kamay ng isang apostol, ng isang Kristiyano, tatanggap siya ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Pero hindi ito ang Holy Spirit baptism. Sapagkat ang Holy Spirit baptism ay walang anumang taong may kaugnayan sa pagbabautismo, sapagkat ang nagbabautismo sa Espiritu Santo yung ating Panginoon. Hindi sinumang tao. Dito sa Acts chapter 1 verse 4, verse 5, ito ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo mababautismo ng Espiritu Santo, ilang araw mula ngayon, kanya. So sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, ito po yung baptism of the Holy Spirit. Walang taong nag-administer doon sa baptismo na yun. Ito, tingnan natin. Acts chapter 2, verses 1 to 4. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire. Hindi po ito apoy, katulad ng apoy. And one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So yun ang baptism of the Holy Spirit. Bigla nilang darating yung Espiritu Santo
sa mga tao, tatanggap sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Gawa, chapter 11, verse 15, sa sangbahayan po ni Cornelius, ganun din. And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them, as upon us at the beginning. Then I remembered the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. Ngayon, ang makita natin, dahil wala na pa mga apostles, wala nang kamay ng apostol na pwedeng magpatong sa atin, upang tumanggap tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Wala na pong miraculous spiritual gifts sa panahon natin ngayon. Meron nagkiklaim, pero claim lang yun, di totoo yun. Ito po ay talagang miracles na galing po sa Espiritu Santo na binibigay pag pinapato ang kamay ng mga apostol. Ito ang dahilan kaya sa ibang mga charismatic groups o Pentecostal groups, meron silang living apostle. Para masabi nila, ito yung apostol. So pag pinatuhan kami ng kanyang kamay, ay tatanggap kami ng kaloob ng Espiritu Santo. Pero yun din po ay mali. Because there is no apostolic succession sa Biblia. 14 lang mga apostol, wala sang kapalit. So wala na pong miraculous gifts of the Holy Spirit sa panahon natin ngayon. Dapagkat ang salita po ng Diyos ay naipahayag niya sa kanyang kabuuan. Yun ang makikita nating katotohanan sa mga bagay na ito. So, dito po sa Efeso, ang sinasabi lang sa atin, nakatagpo ng alagad si Apostle Paul at binautismo niya sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Itong bautismong ito ay nagliligtas at nagpapatawad sa ating sa mga kasalanan. Ito na lang po sa Acts chapter 2 verse 38. Repent ye and let every one of you be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, and you shall for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Kanya. Ang bautismo po ay sa pangalan ng Panginoon para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kung sila na hindi nabautismohan sa bautismo ng ating Panginoon, hindi rin sila maliligtas sapagkat sila nabautismo lamang sa bautismo ni Juan. Kaya lang, itong controversy na ito ay wala nang halaga. Bakit? Wala nang nabautismohan sa bautismo ni Juan na buhay pa sa panahon natin ngayon. Ngayon, kung question naman po, paano yung kabautismo mo ay mali? Mali in the sense na mali yung doktrina na tinanggap mo. Hindi mo tinanggap yung tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. At yung kayo nabautismohan, yung bautismo mo ba ay tama? Ang sagot po ay mali. Dahil pang tunay na bautismo, kailangan mong tanggapin ang ebanghelyo, yung tunay na ebanghelyo. Ito sa Mark chapter 16, 15 to 16, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol, umayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral niyo yung ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Kanya, dito po sa bagong salin, hindi sa luma. Ito ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa lumang Tagalog, sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mga bautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya, pero saan tayo sasampalataya? Sa ating Panginoon, bilang Kristo at anak ng Diyos, at sa kanyang ebanghelyo. Pag tayo sumampalataya doon at tayo na bautismuhan, tayo maliligtas. Meron pong mga katanungan, paano kanya kung galing sa isang kongregasyon na tinatawag na Church of Christ na gumagamit ng panugtog at doon ka na bautismuhan? Ikaw ba'y kailangang bautismuhan muli? Ang kasagutan po doon, yung mga kongregasyon na gano'n, ang itinuturo nilang kaligtasan ay pareho lang sa atin. Ang pagkakaiba nga lang, pag sila'y sumasamba, meron silang panugtog. Kung ika'y inaralan sa grupo na yon na hindi itinuro yung mali, so tinanggap mo pa rin yung tamang ebanghelyo at ikaw na bautismuhan, tama yung bautismo, pero kailangan umalis doon. Dahil pag hindi ka umalis doon, ikay nagkakasala sa Diyos dahil sa maling aral ng pagsamba na ginagawa nila. Paano kung lumaki ka doon? Pag lumaki ka doon, ang paniniwala mo ay ang instrumental music ay pwedeng gamitin kasi lumaki ka doon. Kaya kung ikay inaralan ng ebanghelyo na andun pa rin sa kaisipan mo yon na instrumental music ay ginagamit at ito'y tama at ikay na bautismo, ang bautismo hindi pa rin tama.
kailangan mong mabautismohan sa tamang bautismo dahil mali ang aral na tinanggap mo. Paano kung hindi ka nagsisi nung kay nabautismohan, hindi rin tamang bautismo mo, kailangan mabautismohan muli. So, yung makikita ninyo, ang tamang bautismo ay may tamang aral na kaakibat. Kahit tama pa yung layunin ng bautismo mo for the remission of sins, kung mali naman yung aral na yung tinanggap, ang bautismo mo ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Ganun po kasimple yung bagay na yun. It's a case-to-case basis. Kung tama yung aral na tinanggap mo at nabautismo sa tamang layunin, ang bautismo mo ay tatanggapin ng Diyos. Pero kung ikay kaanib sa isang kongregasyon na may maling aral, hindi ka maliligtas. Hindi dahil mali ang bautismo mo, kundi mali yung tinanggap mong aral pagkatapos mong nabautismohan. Sana po maniwala yan kasi hindi pa rin maniwala sa ibang mga kapatid yung bagay na wala pong rebaptism sa Biblia. Yung sa kaso na Acts chapter 9, ibang bautismo yon. Yung unang bautismo nila ay mali dahil ito yung John's baptism. So yung pangalawa ang tunay na bautismo. So sila na bautismohan, sa tunay na bautismo, sa isang pagkakataon lang. Paano kung ikaw ay winisika, ikaw ay maliit na bata, hindi bautismo yon. Kailangan kang bautismo muli sa tamang bautismo na kinakailangan sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So yung uling bahagi po nito, si Pablo po ay nakipagtarastasan sa mga Hudyo sa lugar ng Efeso. Later on, sa Acts chapter 20, mababasa natin na si Pablo, ako'y nangaral, I preach publicly and from house to house. Yung publicly, pag siya nangangaral sa mga sinagoga ng mga Hudyo, that's publicly. At siya nangangaral din from house to house, tinuturuan niya mga kapatid sa mga bahay-bahay. So yun ang dalang paraan na ginawa ni Apostle Paul. So itong kaso nitong mga natagpuang mga alagad sa Efeso ay dahil po sa influence marahil ni Apollos doon sa lugar na yon na siya nangangaral doon tungkol sa ating Panginoon nang lalalaman-laman niya yung bautismo ni Juan. Ito po ay bahaging ito ay controversial. Pero kahit controversial yan, wala nang halaga sa atin. Bakit kanyo? Wala namang taong nabautismo ni Juan sa nabubuhay sa panahon natin ngayon. Kaya lang, isang point na makikita natin dito, kung mali ang bautismo mo, kailangan mabautismohan sa tamang bautismo. Yun po ang point na makikita natin sa kasaysayan ng mga alagad na nabautismohan sa lugar ng Efeso. Ang lugar po ng Efesos ay sentro ng pagsamba kay Diana o Diyos o si Artemis sa ibang lugar. At dito po nagkaroon ng kaguluhan at gustong ipabilanggo si Apostle Paul sapagkat binabaliktad niya kanya ang mundo dahil nagtuturo sila sa tunay na Diyos. At siyempre si Diana, Diyos na pinagkakakitaan ng mga tao sa Efeso na gumagawa ng rebulto, maliit na rebulto ni Diana at yung pinagbibili. Kailangan po nating malaman, mga kapatid, lalo kung kayo mangangaral, kapag kayo nangaral, binabaliktad mo sa kalibutan. Hindi ka pwedeng mag-compromise pag ipinapangaral mo yung Ebanghelyo para hindi mo baliktad ang kalibutan. Whether we like it or not, ang mensahe po ng Ebanghelyo na iba sa mensahe ng kalibutan. Kaya hindi tayo po'y kinapupuotan sapagkat iba yung aral na ating itinuturo. Ito yung turo na tunay na aral ng Panginoon, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang doktrina ng ating Panginoon. Kailangan tayong tumayo manindigan sa totohanan. Kahit na ano pang maging kabayaran noon. Tandaan po natin, kung mangaral ka, natatakot ka lang matagpas ng support, kaya hindi ka kumikibo, nakakahiya ka naman doon sa mga kapatid na pinatay sa panahon ng aklat ng Apokalipsis, na sila'y pinatay dahil sa kailang pananampalataya, dahil sa paninindigan nila sa katotohanan. Mula sa tao ang ating kaligtasan, yun nasa ating Panginoon. Hindi tayo dapat umasa sa sinumang tao sa ating kaligtasan, kundi sa ating Panginoon lang. Dahil tayo doon tayo manindigan. Bilang panghuli na po, dito si Apostle Paul, nung siya malapit ng mamatay, sa 2 Timothy chapter 4,
Ito po ang aral niya ni Apostle Paul. Verse 7. Ang sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Hindi sinasabi ni Pablo, ako'y nanahimik nung merong nakikipaglaban, kaya hindi niya sinabi yan. Pero sinabi niya, ako'y nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Sabi po ng isang kapatid, si Larry Ray Hayfley, a preacher should stand for something. Kailangan na makakaroon manindigan sa kanyang pinaniniwalaan. Kung hindi ka pwedeng manindigan kanya, huwag ka nang mangaral. Magluto ka na lang kanya ng hamburger. Yun ang sabi niya. So, kailangan tayong manindigan sa tunay na harap. So, ito po ang ating mensahe po sa gabing ito. Sa Miyerkules, ang pag-aaralan po natin ay yung tungkol po sa pagsisinungaling. Ano po? May interesting po doon. Palagi lang pag yun po ang ating pinag-uusapan, palagi lang binabagi si Rahab. Nagkasala ba si Rahab kanya? Maganda rin pong pag-aaralan niya. Kasala ba talaga siya? Isipin niyo kung nagkasala siya, bakit binigyan siya ng biyaya ng Diyos? Pero hindi siya nagsabi ng totoo. So, yun po yung magandang pag-aaral sa Miyerkules. Ano po? Subaybayan po natin yun. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Work for the night is coming, work through the morning hours, work while the dew is sparkling, work midst springing flowers, work when the day grows brighter, work in the glowing sun, work for the night is coming, when man's work is done. Work for the night is coming, work through the sunny noon. Fill brightest hours with labor, rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work for the night is coming, when man's works no more. Work for the night is coming, under the
sunset skies, while their bright tints are glowing. Work for daylight flies, work till the last beam fadeth, fadeth to shine no more. Work while the night is darkening, when man's work is o'er. More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Once earthly joy I crave, sought peace and rest. Now thee alone I seek, give what is best. This all my prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Then shall my latest breath whisper thy praise. This be the parting cry my heart shall raise. This still its prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po'y natapos na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Basahin lang po natin yung mga nagsulat po sa comment section. Kanina meron po sumisingit. Binla ko na po siya. Good evening, the Earl Gabriel Post. Roy Babes Capili, blessed night po. Old John Ocampo, good evening po. Manisha Rieta Manzanillo, na ibang arabi kada kay amin kakabsat. Ilocana po yan. Bisa magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Ganun din po sabi ni sa ating lahat. Na ibang arabi tayo. Tayo pala tayo. Kada tayo. Dito po Brother Leonito Carolisa. Na ibang arabi kada kayo amin. Magandang gabi sa inyong lahat. Yung kay Sister Manisha, magandang gabi sa ating lahat. General Lel, good evening. Melinda Dizon Senis, good evening po Brother Lordy. Good evening po mga kapatid. Rafael Ortiz, good evening po. Jum Bautista, good evening. Luz Beminda Tanyalas, good evening po mga kapatid. Antonio L. Hornedo, good PM. Ibanya Senior Sani, magandang gabi po. Joshua Glenn Fiesta, salamat po sa lesson, malang naman. Archon Roy Sumabal, thanks brother and good evening to all. Luisa San Pedro, good evening brad. Kung hindi po wala kayong time sa manood, makinig po sa live po natin sa Facebook, pwede po kayong pumunta sa aming YouTube account, Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang aming YouTube account. Pwede po ina-upload lahat ng mga Facebook nating live videos. Kasi meron na pong bagong paltuntun na Facebook na after 30 days, dinidelete po nila yung mga live videos. Kaya ina-upload po namin sa YouTube sa pamamagitan ng kapatid na Richard Junicio na po. Ina-upload po niya sa YouTube ang mga
video natin sa Facebook Live. Kung kayo po ay gustong makisama sa aming pagsamba tuwing every Sunday sa 9 a.m. at saka 4:30 p.m. doon po sa Angeles City Southside Church of Christ, Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Malapit po sa SM Yalabastagan, katapat po ng SM Shave More. Merong kanto po ron, pumasok kayo doon. At ilang metro, merong pakaliwa, yun po makikita yung church building, Church of Christ. Yun po ang aming panambahan. Ngayon, sa ating Facebook Live, Monday, Wednesday, Friday, ina-announce ko po yan sa aking Facebook kung kailan po yung schedule po natin ng pangangaral po sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pakikinig at panunood po sa ating Facebook Live. So, Merkulis po, alas 8 ng gabi, binanggit na po natin ang ating paksa. At sa Biyernes din po, ang ating pag-uusapan ay ang pangalang bahagi ng ating paksang fellowship ngayon. Marami pong mga sayo ng pananampalataya, iba yung kanilang pagtingin doon sa tinatawag na Facebook Live, ay fellowship. Iba. Ang sa kanila ay social, physical fellowship, kainan, fellowship. Tingnan nga po natin kung gano'n ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po, ayan na po ito. Sana matuloy po sa June 12. Meron pong gospel meeting sa Palombo B, Kamiling Tarlac. Kung further information, kontakin niyo si Brother Sunny Ibanez. Senior po. Siya po ang makakaraw sa church sa Kamiling. Sa June 12, yun po Independence Day. Kung kayo malapit sa lugar ng Kamiling, Tarlac City, Tarlac, ay po ay iniimbitahan ng mga kapatid dyan sa may Palombo B, sa may Kamiling Tarlac. Yung pong ibang mga gospel meeting, hindi ko po ma-announce dahil wala pang confirmation kung matutuloy. Pero June 12, po yan? Yan po ay confirm. For further information po, kontakin niyo si Brother Sunny Ibanez. Hindi ko lang kung nakikinig siya ngayon sa atin. Parang hindi ko nakita yung pangalan. Dito po. Ibanez Senior Sunny. Kontakin po niyo. For further information, doon po sa gospel meeting sa June 12, doon po sa Kamiling Tarlac. Yun po. Tayo po ay maghihiwalay sa pamagitan ng kiling panalangin. Kayo po nagpapasalat muli sa pagkakataon na ito na kami nagkaroon ng pagkakataon na uli mangaral sa Facebook. Gamitin po ang teknolohiya para sa pagpapalagana po ng inyong katotohanan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Ang din po na sana'y ang bawat sa amin sa mga iba't ibang mga kapulungan ng mga kapatid na magsumikap at maglingkod sa inyo upang sila kami lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Patawarin po niyo kami sa mga pagkakasala. At sa kasalukuyang panahunan, dinadalangin namin ng Diyos na sana po ang mga nasa pamahalangan ay magkaroon ng tamang desisyon upang mapanatili po ang kapayapaan sa aming bansa. Magpagpatuloy po kami sa matiwasay at mapayapa po ang lilingkod sa inyo. At ang mga bagay tayo aming hinihingi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Sa Merkulis po, loobin ng Panginoon, alas 8 ng gabi, sa Facebook natin, magkita-kita tayo muli. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-ingat tayo. God bless.